Ang sabi nga dyan ni Clarissa Castro, ang mga DDS daw ay palamura. Okay, mas tatanggapin ko na dahil totoo naman na nagmumura ako ng yung lahat. Kaysa kayong mga bangag ay palanakaw, palaitot, di ba? Palanakaw, palaitot, palabuli, pala-chup-chup ng buko, mga ganyan, pala-orgy. So, anong gusto? Anong gusto nyo? Palamura o palalolo? O, palabuli, katulad ni Bangag. O, pala-orgy, di ba? Gusto ko lang yung babaeng yan, pangina, grabe magbura yan, malutong. Gusto naman yung babaeng yan, di ba? Yung ahas na yan, katulad ni Satanas, magnanakaw, kidnapper, hoarder, smuggler, maraming namamatay na mga taong bayan dahil sa pagnanakaw nila, right? Okay na ang palamura kaysa sa magnanakaw sa kaba ng bayang mga hayop kayo. Yan ang katotohanan. O, anong gusto niyo? Pag sinabi, o yan si Maharlika, grabe ang bunganga niyan. Talagang umaapoy sa mura. O, magkatabi kami ni Dilima. Di ba? Nagchichismisan doon sa bulwagan. Si Maharlika, grabe ang bunganga niyan. Mura. Tapos yung si Dilima, grabe ang butok ni Dayan. Tinchup-chup. Inagawan pa ng asawa. Yan si Lisa Tanas. Yang hayop na yan, bumika ang bilat niya. Kasi bangag na bangag sila. Ngayon si Marcos Jr. tumuwad, nag-8-8, nagbigaon. Di ba? Oh, tapos sasabihin, ayan si Raisa virus. Alam mo yan, di ba? Chuba-chuchu sila ni Lamas. Anong gusto nyo? Di sabihin ko lang palamura ako. Ayan si Clarissa Taratara, yung bunganga niya, bayad para magsinungaling. Right? Oh, okay na palamura. At least hindi palalo o pala chup-chup. Sino pa? Oh, alam nga naman, magkatabi kami ni Kiko Matching. Sabi niya, si Maharlika palamura. Hindi naman tao, Junggo yan. Diba? Anong gusto nyo? Yawa yan. Junggo yan, Junggo, hindi yan tao. Chupa-chup-chup. Yes, diba? Ay, nako, mga kababayan. Ganito ang laban natin everyday. Hindi tayo, hindi natin titigilan itong mga hayop na to dahil tama ang sinabi ko, tama ang sinabi ni Baste na undeclared martial law na ang ginagawa dyan sa Pilipinas. Hindi natin titigilan ang mga artista lalo na mga kakampi ng mga demonyo. Right? Dati, galit na galit kay Bangag. Ngayon, magkakampi na ang mga hayop na mga pink lawan. Yang si Raisa virus na yan. Binuboljak yan ang mga trolls ni Bangag. Ngayon, magkakampi na sila. Ang tanong, ilang maleta, magkano ang pakimkim ni Raisa sa mga trolls o sa mga dugyot na mga vloggers ni Bangag na magnanakaw lahat sila at nakikinabang sa pera ng bayan. Kaya sabi ko nga, even yung mga trolls at mga bangag, ay mga bagag vlogger, dapat kasama sa bita yung mga putang inang yan. Right? Kasi, perwisyo sila eh. Yes, si Vice Caballo. Yung kabayo na yan. Tanggalin mo yung makeup ni Vice Caballo, mukhang butakal na kabayo. Tama ba yon? Yung mga artista, mga ninyo, na mga nakikisaw-saw sa mga Marcos kabangagan. Dati ang ingay-ingay nyong mga hayop kayo. Yung mga arte-arte nyo, hindi dahil sa taong bayan, hindi kayo magkakapera sa mga pagbika nyo ng mga bilat nyo. Mga hayop kayo. Kasama kayo sa salot sa lipunang sa kabangagan. Sino pa? Awayin na natin ngayon. Mga yawa. Right? Ano pa ang mga issue dito? Puro ganyan, puro Duterte. Tapos si Bangag, yun na kanina, nag-speech naman siya. For sure, pag akyat pa lang nila sa aeroplano, baka nag-orgy na sila. At sky is the limit na yung mga iniinom nilang alak. Samantalang kayo, nagtsatsaga sa mga trolls. Ay, sa mga, yung mga trolls kayo, binabayaran kayo tigpa 500. Right? Right? Sabi ni Zane. Thank you, Zane. Si Agot daw, may concert pala kaya nag-iinga. Yung palito na yan, isa pa yan. Ay, mga artista, kaya kayo, yung mga anak ninyo, huwag mo nang nag-patronize sa mga artista, mga putang ina. Diba? Mas maganda pa kayo dyan. Diba? Mga pukpuk yung mga yan, pakangkang sa mga politiko para magkapera. Hoy! Mga artistang mga kulubot, tatandaan naman tayong lahat kung kulubot tayo mga putang ina. Diba? Pwede lang ng enhancement. Diba? It's okay to enhance, dududo. But ako, I am embracing my growing up. Yeah, organic yan. Alam nyo kasi, mga naputol ako, yung mga anak ninyo, huwag nyo na pinagpapanood ng mga kaputahan. Hindi, nakita nyo ba yung mga artista? Wala nang ibang acting, kundi pa ulit-ulit,
wag po! Inay, wag po! Maawa na po kayo. Karding! Karding! Di ba? Di ba? Puro na lang paulit-ulit. Hindi na nag-improve. Di ba? Inside the rape scene. Okay? Yung anak, what? Yung anak, ginahasa ng tiyuhin. Chupain. Wag po. Di ba ganun? Wag po, hindi po ako magsusumbong kay inay. Hayaan niyo po. Wag niyo po ako saktan. Di ba ganun mga puto? Ang drama na lang yan. O kaya, saan ka nanggaling kagabi? Di ba mga ganun sampalan? Oh my God. Oh, kayo, isa to lang, it's been, simula na punta ako sa Amerika, dahil busy ang buhay ko. Tapos pag pinapanood ko itong mga artista to, hindi na ba nagbago? Di ba? Wag po. O kaya, Yaya, nasaan ang juice ko? Puro ganun, di ba? Nasaan si Sir? Mga puta, mga putang ina. Walang improvement. Yung pelikulang Pilipino, wala. Puro drama is either kabit, inapi, ulila, or ano pa? Ulila, threesome. Ano ba, threesome? Di ba? Yung mga ganong kaputang inahan. Anong mapapalaan ng mga anak nyo dyan? Wag po, inay, wag po. Ay, itay pala, itay. Katawa tong mga, alam mo kaya, sabi ko nga, mas maganda yung mga unang panahon, okay? Unang panahon ng mga palabas. Kasi, yun palang mga first time, pero ngayon hindi sila nag-improve. O kaya, mga multo, shake, rattle, and roll, mga ganyan. Right? Wala yung mga artistang ito na hindi nakakatulong para i-educate ang taong bayan na si Marcos Jr. ay kawatan. Naku, dapat sila bitayin din. Right? Kaya po ang lalambot ng mga bata ngayon dahil sa puro teleserye na papanood. Sabi di ka, oo nga puro kachipan. Di ba? Yung mga artista na yan, mga bulok ang pagkatao ng mga yan. Hindi ko nila lahat. Marami dyan na hindi ko nila lahat. Kasi marami tayong artistang, hindi marami, ilan na sila. Yan mga putang ina niya, tignan yung mga background nila. Tignan mo yung mga background. Saw sa politika. Antay Marcos, Chuchu. Tignan mo yung putang Leni Robredo. Laban kay Marcos, magnanakaw si Marcos. Binigyan ng 500 million budget yung kanyang lugar. Oh, nakipag elbow to elbow na kay Bangag. Walang paninindigan. 'Di ba? Nanindigan siya doon sa kanyang electoral protest na pinal ni Bangag sa kanya na sinasabi ni Bangag, kasama ako doon sa pakikipaglaban, nung ako'y Bangag supporter pa, na si Leni Robredo ay nagnakaw ng boto ng taong bayan. Leni Robredo nagpasalamat sa 500 million pesos, okay, na pinondo dyan sa Naga Coliseum. Kaya tumahimik na, imagine mo, walang paninindigan. Noong panahon ni Jabnoy, galit na galit sila kay Marcos, magnanakaw, mamamatay tao, lahat, plunderer, at kung ano-ano pa, nalagay sa Guinness World Book of Record. Then now, tahimik na si Mama Leni ninyong meaning, kung saan meron, okay, na pera, di ba? Doon din siya umaayon. Pag walang silbi kay Leni, during the time, wala pang silbi si Bangag wala pang sa pwesto. Kunwari, nakikipaglaban sa korupsyon. Pero nang binigyan ng kalahating bilyon ng puto, ayon, kaya tignan mo, yung mga artistang kumakampi sa kanya, katulad ni Agot Isidro, si Bigat lang Ann Cortez na pinapakita yung labia majora niya, 'di ba? Majora minora, wala na lang yung tinggil niya lumabas, 'di ba? Si Vice Caballo, lahat yung mga putang niya. Wala kayo maipagmamalaki. Ano dahil sikat kayo? Putang ina niyo, sikat din naman kami 'Di ba? Sikat din tayo palangga. Yun na lang, hindi kami nagpapagamit sa politiko na mga katulad yung mga hayop kayo. At kayo, mga acting nyo, wala kayong naibigay na education sa taong bayan o sa mga bata. Puro kapokpokan. O hindi yung hiwa ng bilat ni Ann na ipapakita para gayahin, yan ba? Mag-emote-emote ka para yung bilat mo, mag-gown-gown ka, yung bilat mo, ipakita mo yung hiwa. Asan ang dignidad? Yan ba ay kagalang-galang yung mga puto nyo? Yung video, kulang na lang, ibukaka nyo katulad ni Satanas doon sa video. O yung bully nyo katulad ni Bangag, di ba? Parang si Barry 4 lang para si Leni. Pare-pareho lang yung mga yan. At yes, ibig sabihin, pera lang talaga ang habol ng mga trapo-litiko. Hindi para sa taong bayan, sabi ni Aguila. Exactly. Please, yung mga anak ninyo kawawa. Ayan pag-asa na, huwag nyo pinapanood ng mga artist, mga kaputa. Ipagsubsob nyo, bilan nyo ng microscope yung anak ninyo, pag-aralin nyo ng mga certificate courses para tumalino, para tumaas ang antas ng
pag-iisip ng ating mga kabataan, hindi ngayon. Puro nakikita mo sa TikTok. It's so sad. Okay? It's so sad. Lahat ngayon gusto na magparetoke ng ilong. I mean, it's your choice, pero yung mga bata pa, para lang to this is just my opinion. It's your money, pero ako bilang isang nanay, you know, kung pwede ko masabihan ng anak ko na, maganda naman yung Junakis ko. So, I don't think kailangan niyo magparetoke. Anyway, lahat ngayon mga bata, ngayon may nakikita ka, no? Lahat gusto it's all vanity. It's so sad. Yung anak nyo, i-enjoy nyo, gabayan ninyo na wag na manood ng mga kaputahan ng mga artistang yan. At wag na puro vanity. Hindi porket kita nila sa TikTok, lahat na lang, yung mga outfit na kita yung susubels o yung mga bilat. Di ba? It's so kadiri. Oh my God! Sino yun nagsabi? Oh my God, kadiri! O, kita mo yan si Puso. Ano nangyari sa kanya?